Mabuhay ug madyaw. Ako din si Hannah Rose B. Sr. This presentation explains why goat should not gaze early in the morning. You will learn the danger and the base gazing time. Kumbaga, maklibawlan nato, nganong dili nato ito buhay ang mga kanding sa sayo sa buntag. The main dangers, nocturnal insects and parasites. The nocturnal insects active before sunrise can bring disease like mga naging kadlawon good siya. So like mga lamok, ticks, active kina sila. Internal parasites like larvae lives on wheat grass. Kumbaga, di ba pagkadlawon kay basa pa man ang mga dahon, mo na siya dapat kung makaharm man na siya nganong dapat dili jud na siya ginatugway kadlawon or kanang sayo pa kaayo ang mga kanding. And mga bacterial exposures like ng bacteria survive longer in cold. So like atong isulti nako, basa pa siya. So kanang ang mga parasite buhi pa kay sila na. Yes. To the next slides. Insects or kanang insect nga active gud sa gabi. So for example ani ang lamok. So if itugway ninyo inyong kanding sa kanang morning pa kaayo, so possible nga ang mga lamok kay napa man jud na no kay early pa man kayo, so mutugpa na sa ilaha. Paako na sila and then magka-cause na siya og sakit sa kanding. And then next is kining internal parasites or kanang mga ulod gikan sa kanang itlog sa kanang mga lamok for example. So if makaon po na siya sa kanding, mag-cause po na siya og sakit. So magka-diarrhea ang kanding or kanang magluya. And then ang last one is the bacterial exposure or kaning fungi. So kung bugna o basa pa ang palibot, dali ra mo tubo ang bacteria sa sagbot. So, with that pod, magka-cause pod siya og sakit sa kanding. So, nganong kanang importante man ni? Kay, kung magkasakit man gud ang kanding, tungod sa kanang mga insects, ulod, or bacteria, so muubos ang timbang sa kanding, ang production sa gatas ug ang iyang kalagsik. So, better na kanang itugway ninyo sila sa dili kayo early in the morning ba kanang mo kuan na pud ang adlaw. So kanang ang pagtugway sa kanding sa early in the morning, so mo to magka-cause siya og sakit, so dapat kung itugway niyo siya init-init pa para kanang dili niya makaon tong mga bacteria. Tapos tan-awon po ninyo kanang i-check ninyo permi inyong kanding kung naabay mga ilhanan sa mga sakit. So para ma-prevent po ninyo siya dayon. Tapos satagan po ninyo siya og limpyo nga tubig og tarong nga pagkaon. O kanang limpyo nga pastulanan para makunhuran po ang ulod sa insekto. So inato ang proper way sa pagtugway sa kanding. Maayong gabi sa tanan. Ako ang next ni Michelle. So protecting your herd, practical prevention strategies. Kini nga section nag-focus kung unsaon pag-protect sa imong kanding na herd before pa sila magkasakit. Prevention siya meaning dili magkulat nga ma-infect sila. Ang first kay rotational grazing. Ang idea ani kay dili permi magpuyo ang kanding sa usa ka lugar. Ibalhin-balhin sila para dili kaayo mo grow ang parasite sa pasture. Kung mag-less ang pasture, ma-less ang chance nga mo spread ang parasite. Then second is pasture management. This means imo i-maintain ang grass. Dili pasagdan nga taas og basa kay mao ang paborito nga hideout sa parasites. Kung limpyo ang pasture, ma-healthy ang kanding. Then, third is clean water and shelter. Kung limpyo ang tubig o safe ang shelter, mas gamay ang stress sa kanding o mas kusog ilang immune system. Then, fourth is regular monitoring and pag-check everyday kung naay signs sa sakit nga makatabang nga ma-control dayon ang problema before mo grabe. Second is beyond feeding, comprehensive early morning care. Dili lang basta pagkaon ng kinahanglan sa kanding na ay early morning activities nga maprotektar sa ilang health. Number 1, shelter protection.
kinahanglan nga uga ug limpyo ang kapuy-anan kay kung basa prone kaayo sa sickness o pest. Second is nutritional support. Balanced diet para kung kusog ilang immune system, kung maayo ilang nutrition, mas dali sila makadikay sa sakit. Third is health checks. Ang buntag kay perfect time mo check kung naay limpyo, normal ang breathing, walay lagas, walay swelling, etc. Dali ma-detect ang problema before ibulon sa pasture. 3 kay case studies, impact of timing grazing on herd health. Kini nga part nagpakita og actual example sa forms nga nisunod sa saktong grazing schedule. Positive ilang result. First is 60% reduction sa parasite. Pag-shift nila sa grazing to mild morning, dili sayo kaayo. Kanang gamay ay kanang usalan jud kanang dili lang umugot-uto lang para kay kung morning man good kay mas ang parasite levels. Then second is 25% better weight gain. Mas maayo ang timbang sa kanding nga di-graze at the right time kay mas limpyo ang pasture ug dili sila dali ma-infect. Third is 15% lower vet bills tungod kay mas healthy ang goats, mas gamay na lang ang gastuson sa veterinary care. 4 kay takeaways, prioritizing goat well-being for optimal growth. Kini nga part murag summary sa kanang lessons nga dapat ihinumduman. First, avoid early grazing. Dili sila palibihon o sayo kay ang morning dew favor sa parasites. Second is levering sunlight. Ang sunlight kay natural disinfectant sa pasture. Third is implement best practices. Rotational grazing and monitoring are proven by best practices. Fourth is ensure comprehensive care. Dili lang pagkaon, apil ang shelter, tubig ug regular check-up. Anyone? Or mga recommendation ninyo na? Kung nanap ng sa may recommend niyo na kanang i-pastay ang mga goats sa gawas mga pila ka hours or Ikaw no? Like ato bitaw no? That's a really good question. Thank you guys! Bitaw no? Kanang kasagaran nung, di ba, gina-release na to siya sa 9 or 10. Ang kuhan mong good, like sa amuha ha, ginakuha na mo siya 9 or 10, yun na mo na siya lagi natugway. Pag ginakuha na mo siya alas 5, pero gina-check yun na mo siya kay, basig, tangaon ba yun ang kanding na kabantay mo, kanang dali na sila mga kuhan ba, mabikil sila, nana, so dapat, kuhan jud, 9, kuhan jud, alas 5. Alas 5 na mo siya lagi nakuha. so maximum 7 hours. Yeah, thank you. So, anyone? Literal. Sorry. Recommendation, isip na mga young farmers. Question. Kasi namoy na hibalaan ba? Diba? Share your Ang knowledge. herd is more likely gamay lang yung herd. Hindi ka ba magkanang rotational Kasi may, what do you mean na like gawin? gamay po lang area, gamay po lang kanang Siguro, ang mahimo na lang na dapat panatiliing malinis ba? Dapat hinlo dyan siya, ginahinloan nato. Like atong pagtaas na ang sagot, dapat ginakat dyan nato siya. Kay para, ang katubo mga bacteria or mga parasite na naa dito, matanggal dyan siya dyan. And then, hiluan dyan siya. Mao dyan ang matong makuan para dili sila makuan. Masakit sila. Pero nalagi uban kanang ganding na tugway ug kanang naji sa buti pero mga kausap. Oh, ganito. Ganito. Gitugway gani siya.
ang kasagaran mo labi nag mga farm kasagaran nila di ba kay ginarit ko alam na sila yung murag area na kuan kana parisa mo ginatagway naman pud namo so mo ganito the best kuan time na dapat i-release to nimo siya mga 9 o 10 para dili niya makaon tong mga makadaot sa iya haba. So if ever nga rainy day ang adlaw, recommended ba nga ipagawas mo nila po? Alam nga, opinion lang nako ni siya. Sa amo ang manggod basta ulan, dili jud na mo ginagawas among kanding kay basig kuan ba nang makadaot man guna sa ila. Mo nang kini mga kanding mo kay dis Makadaot sa ila din. Makuan sila sa sakit good. So recommendations. Oo no. Gusto mo experience but is parang ulan nga pag mag-ulan mo is kuha na mo siya ng pagkaon like kanang matrikataw ganin. Mo nang ipakaon. Tama no kada mga Di po siya kanang adlaw po, dili po di po kang pilisan tingnan na mo musik siya gid kay ano yung bitik na Kina minutes to. other. Kacang, kami kanding niya ito. Kung yung ano mo galing kanang mga pest na ano sila sa tornado pest kaya kuhan sila sa tag. So mas lindot ba nga kanang dili lang namo sila ipagawas kundi kami na lang magkuha sila ng pagkaon sa gawas. Kung tayo mahitabo na siya no, siguro sa opinion lang na ko siya, pwede siguro kanang kuha na lagi dapat kanang like atong giingon ni Mr. Renz na ginatagaan nila og pagkaon. Pero mas kuan man gud pag ginagawas jud nato sila sa environment ba kay ang kuan man gud kanang naay oo kanagong mas ma-energize gud sila kabantay murag tao gihapon ba. Yes, oo. And then, need nila ka ng kuanto sa environment. kanang ano orgas Orgas Pixot. ano rin Kanang mga puto. Na ba? Sila shelter. Siyempre, yes po. Kung sa ilang weather na sa ilang shelter, warm ba o cold na? Kanang tama lang din siya. Dili kay siya ang temperature niya tama lang kay kuan magod kanang napo siya dapat ang shelter nila na ventilation dili siya kanang parang kuan kayo ba kanagong tawag ano kanang sirado gud kaayo. So yes, Mr. sabi Yes. niyo ay pala yung mo na sabi niyo init kay kanang sobrang Tama lang siya ng temperature. kaya dahil kay sobrang init kay kaya Ay, yes po, Miss Ria. Kung makakaon ng pest ang gambling, maka-epekto ba siya sa health sa tao? Depende siguro sa pest na inakaon. Kasagaran man ko, di ba? Kanang nakita na to na kanang nakakaon sila og tawag ano Sapering. Nakaon sila sa piring, di ba? Kaya ginaihaw nila kay makamatay man gud siya. So siguro based sa akong observation, wala man ko inaon sa natao na pagkaon. Wala ko gud na mo nakuha na kung maka-affect ba siya. Buhi pa man no na nagkaon. Ayaw. Yes? Minutes to ay Bitaw, salamat kayo sa inyong participation, sa inyong time, sa inyong presence. Salamat po. Salamat sa media. Goodbye. Thank Thank you. Uy, salamat kayo!